natin hindi natin naikabit sa sa ating live kasi binibidyo ko na rin to tapos sinesend ko sa natin kasi iba hindi nakaka-attend. So pinapas ko na rin sa YouTube. Sa YouTube tsaka sa FB natin o tsaka sa GLS natin. Pinapasok ko na rin. Kahit hindi nila makita yung mukha pero naririnig naman malinaw yung pinag-aaralan natin. So, yung sinasabi ko kanina, dito unang binanggit yung salitang diablo sa devil sa Mateo. So, is a New Testament word siya, no? Ngayon, nililinaw natin na yung problema sa King James na siya ay may sapi ng diablo pero ang original word doon magkaiba. Yung diablo, yung devil ay diabolos at yung may sapi ay daimon ang word noon. Ibig sabihin demon spirit, daimon, daimonium. Kaya magkaiba siya. So ngayon, dito sa Matthew chapter 4, pinapakita rito nung tinukso ang Panginoon, the devil really is a person. Nung tinukso ang Panginoon, lumapit yung manunukso, at sinabihan siya na ibibigay, no? So may tatlong salita ang diablo dyan. Gawin tinapay yung bato. Pangalawa, magpatihulog. Pangatlo ay sambahin siya. Pero sa Luke chapter 4, nandun din yung meron din siyang temptation na nakasulat doon. Sinulat si Lucas. May ekstrang salita yung diablo na binanggit doon. Tingnan natin. Na binabanggit ni Satan doon na naipagkaloob sa kanya yung mga bagay na yon na iniaalok niya kay Jesus Christ. At nakuha niya raw yung authority. Sa chapter 4, verse 5, sabi diyan, the devil took him up and showed him all the kingdoms. All the kingdoms of the world in a moment of time. And he said to him, to you I give all this authority and their glory. Yan, may extra word, no? Inaalok niya sa Panginoon, ibibigay ko sa iyo ang kapangyarihang ito. Yung word na authority dyan ay word na exousia. Ito ay given authority. Magistrate or authority. Given authority yon, no? And their glory. Yung lahat ng kanyang kalwalatian. So kasama na dyan yung kayamanan, kasama na dyan yung pati yung pagkilala. Yung katanyagan kasama dyan sa glory na yan, katanyagan. Tapos sinabi niya ron, for it has been delivered to me. And I will give it to him, I will give it to whom I will. So, ang tanong, saan binigay yan, di ba? Alam naman natin yun, di ba? Hindi naman ibinigay yan eh. Dinaya niya at kinuha niya yan kay Adan, di ba? Sa pandaraya niya. Hindi niya nahingi yan, hindi niya ibinigay sa kanya, kundi yan ay nakuha niya sa pandaraya. Pero lehitimo yan, lehitimo yan na nakuha niya, kaya may lakas ang loob niya na at kinikilala ni Jesus Christ yan. No?
Pero mababasa nyo sa sulat ni John, na nahatulan na siya nung pumarito ang Panginoon, unti-unti nang ini-strip sa kanya yung authority na yan. Dahil ang tunay na may-ari ay dumating na, yung anak talaga ng tunay na may-ari. So, ang ibig ko na sabihin doon sa demon ay literal siya, a devil, isang literal na devil siya, he is a person, pertaining kay Satan. Mas lalo nating malilinawan yan sa Revelation chapter 20 verse 2. No? Verse 9 muna. Revelation chapter 12 verse 9. Nung siya ay tinapon na, and the great dragon was thrown down. Sino yung great dragon na yon? Yung ancient serpent. Sino yung ancient serpent? Si Satan, di ba? Yung nando sa garden. At sinabi rin ng Revelation, who is called the devil. The devil. So siya talaga yung diablo, no? And Satan. So doon, pinangalanan na siya. Iisa lang yon, no? Ancient serpent, the devil, Satan, the deceiver of the whole world. Maging sa Revelation chapter 20 verse 2, hinuli na yung dragon, that ancient serpent who is called the devil and Satan, at tinalian na siya para sa loob ng 1,000 taon. Pero ginagamit pa rin yung salitang devil, tingnan nyo, no? Sa Matthew 13, sa parable of the sower, so lilinawin natin to, kasi yung thinking natin kasi, parang umikot-ikot lang siya dyan sa paligid. Diba Matthew 13, parable of the sower? Verse 39. Ito naman yung parable of the parable of the tares and wheat. Yung talinghaga ng damo. Dahil sabi ng Panginoon, nagsalita siya about yung parable ng damo. Ang kaharian ng Diyos ay maikukumpara sa isang tao na nagtanim ng mabuting binhi sa kanyang taniman, habang ang tao ay natutulog, ang kaaway ay dumating at nagtanim ng damo kasama ng trigo, at saka siya ay lumayo, no? Nang ang mga halaman ay tumubo rin ang damo. At sinabi ng alipin, ng may-ari ng sakahan, hindi ba mabubuting tanim ang tinanim mo sa iyong taniman? Paano ngayon nagkaroon ng damo? Sinabi ng may-ari, ang kaaway ang gumawa nito. So sinabi ng alipin, gusto mo bang pumunta ako ron para bunutin yung mga damo na yan? Ngunit sinabi ng may-ari, wag. Habang ginagapas mo yung mga damo, ay mabubunot mo rin kasama ng damo yung mga trigo na naitanim. Hayaan natin na parehas sila ay tumubo hanggang sa pag-aani, at kapag dumating na yung pag-aani, susuguin ko yung mag-aani, at una niyang aanihin ang mga damo, tatalian, at susunugin.
At yung mga trigo ay aanihin, ilalagay sa kamalig. So, in-explain ng Panginoon yan sa 36 hanggang 43. Sabi ng Panginoon, ang nagtanim ng mabuting buto ay ang anak ng tao. Ang taniman o sakahan ay ang sanlibutan. At ang mabuting damo at ang mabuting binhi, so ininterpret na ng Panginoon yung mabuting binhi, ito daw yung mga anak ng kaharian, the sons of the kingdom. At ang damo ay ang anak ng the evil one o ng diablo. At ang kaaway na nagtanim ng mga yon ay ang diablo. Ang pag-aani ay ang katapusan ng sanlibutan at ang mga mag-aani ay ang mga anghel. No? Ngayon ang tanong, nakita niyo ba na nagtanim yung diablo? Ay, yung anak ng tao, nakita natin. Dahil bumaba siya rito, nagturo siya, nagasik siya. Ngayon ang tanong, ang diablo, sa anong tingin niya? Nagtanim din siya. Kaya nga, sa panong paraan siya nagtatanim? Tanim siya. Ang ano. Binabantayan niya. Tama yun, maling turo yung tinatanim niya. Kaya nga, paano niya na itatanim yun? Kasama rin doon sa Lucas chapter 13, Luke chapter 8 verse 12, parable of the sower din. No? Na kinukuha ng ibon. Oh. So nakita niyo ba 'yon? Na merong dumarating na ibon, kinukuha yung Sinabi na. Sabi diyan, the one along the path are those who have heard. Then the devil, nakalagay the devil comes and takes away the word from their heart so that they may not believe and be saved. Ito yung ibon doon ito paliwanag na ito, pero doon sa kwento, ito yung ibon, dumating yung ibon, yung natanim doon sa along the path ay tinuka ng ibon. Pero nung pinaliwanag niya, yung ibon ay yung diablo. No? Dumarating ang diablo at kinukuha yung salita sa kanilang mga puso upang sila ay hindi sumampalataya at maligtas. So dito pa lang makikita na ninyo, mayroong malalim na paliwanag about salvation. Yung matagal ko nang binibigyan diin sa preaching, no? About taking the word of God. Kinakabisa natin, nilalagay natin sa puso. Yan ang command ng Panginoon eh. If you keep my commandment, keeping. Saan mo kinikip yung command o yung word of God? Sa yung heart. Sa yung heart. Pero paano mo kinikip yun? Kung tinatandaan mo, kasi pag hindi mo tinandaan, anong ikikip mo kung nawala na? Wala kang alalahanin. Lagi ko nga sinasabi, pag hindi mo naisip, hindi mo magagawa. Pag nalimutan mo yan,
hindi mo rin alam na nagkasala ka na kasi hindi mo alam kung ano yung pinagkasalaan mo kasi wala yung word. So, paano yon? Paano yan nangyayari na ginagawa ng Diablo? Una, mapupunan ninyo, yung Diablo hindi literal na lumilitaw, no? Kundi hulihin natin yung sinasabi ng Panginoon. Kasi sabi ng Biblia, di ba? Jesus is the truth. So lagi natin abangan natin yung Panginoon. Siya nagsasalita ng katotohanan. At mula sa sinasabi niya katotohanan, iyon ang mag-establish ng katotohanan na nangyayari. Ha? Sabi ng Panginoon doon sa John chapter 6, pansinin ninyo, hindi ba pinili ko kayo, mga disipulo ko? Pinili ko kayo 12. Ngunit may binanggit siyang isa, sabi niya, yet one of you, anong bigkas ng Panginoon doon? Is a devil. Sino yung sinabihan niyang Diablo? Si Judas. Si Judas. Si Judas. So, tinan nyo. So, yun. Yun ang literal. So, sino yung mga devil na yon? So, yung mga mensahero din ng Diablo. Yung mga false prophet, yung mga false teacher. Sila yung mga nagsoso. Kapag sila ay nakapagtanim ng kanilang mga katuruan, na-erase yung tinuro ng Panginoon kasi papabulaanan nila yung katuruan ng Panginoon sa pamamagitan ng katuruan nila na ipapalabas nila na yung kanilang katuruan, yun ang katotohanan. Twist nila. Oo. Perversion nga, pinipervert. Pervert is tinitwist, binabaloktot. So, yun ang way ng ginagawa ng Diablo. Marami siyang Diablo rin dito. Dahil si Judas, hindi lang siya binansagan ng Panginoon na devil. Ha? Binansagan din siya ng Panginoon sa John chapter 17. Ano pa isang tinawag ng Panginoon sa kanya? Na iyon ang tawag ng Panginoon sa Diablo, sa Antichrist. Sinungaling. Ha? Sinungaling. Hindi. John 17, tingnan natin. Nakaw. Deceiver. Maraya. Hindi yun. Ayan 17 verse 12. Sabi ng Panginoon, habang ako'y kasama nila, iningatan ko sila sa iyong pangalan na iyong binigay sa akin. At binantayan ko sila, wala ni isa man sa kanila ang naligaw o nawala, maliban sa anak ng kapahamakan. Tinawag siyang son of destruction. Son of perdition. Son of perdition. Yan ay kategory ng Antichrist. Sa 2 Thessalonians, chapter 2, ang binabanggit doon, Antichrist. Ha? Tingnan natin yung 2 Thessalonians, chapter 2. Verse 3. Anong sabi diyan? Let no one deceive you in any way, for that day will not come unless the rebellion comes first, and the man of lawlessness is revealed, the son of destruction. Nakita mo, parehas yung category.
So lahat yan, pag inunawa natin, lahat yan, yung hindi maliligtas, pag inunawa natin, yung hindi maliligtas, lahat ng kategory ng kanilang tatay, kategory din ng anak. Di ba yung sa Matthew, yung sa John chapter 8, ano yung famous na sinabi ng Panginoon doon? Sa John chapter 8. Ha? Verse 44. Ayaw maniwala ng mga Hudyo na kapwa niya Hudyo sa kanya. Kung kayo anak ni Abraham, tutularan niyo ang inyong amang si Abraham. Kung ang inyong ama ay ang Diyos, tutularan niyo si Abraham. Pero hindi, handa kayong pumatay sa akin. Ha? Ang katotohanan, ang diablo ang ama niyo. You are of the father. You are of your father the devil. Sabi niya, and you will do all your father's desire. He was a murderer from the beginning. Oh. So nakita niya? And does not stand in the truth because there is no truth in him. So dito pala may kita ninyo, no, yung ano talaga, yung descriptions ng mga tao. Hindi mo na kailangan anuhin eh. Makipagtalo. Isang description diyan, kapag yung tao ay ayaw ng katotohanan o ayaw tumayo sa katotohanan, kitang-kita na yon, anak ng diablo yon, dahil ang diablo ay wala sa katotohanan sa simula't simula pa, no? Kapag siya ay nagsisinungaling, siya ay nagsasalita sa ibang translation niya ng native sa kanya. Iyon na yung kalikasan sa kanya. Likas na siya ay sinungaling. Kapagkat wala nga siya sa katotohanan eh. Siya ang sinungaling at ama ng kasinungalingan. So, makikita na ninyo, kaya makikita ninyo yung isa pang katangian, di ba? Yung sa Galatia chapter yung tatlong ipinag-uutos ni Pablo na kapag may nagdala sa inyo ng ibang mabuting balita, gospel, at may nagdala sa inyo ng ibang Jesus, at may nagdala sa inyo ng ibang spirito. Tandaan nyo lagi yun, no? Pakasumpain siya. Di ba? Let him be anathema. Ano ba ibig sabihin ng anathema? Pakasumpain. Curse. Ano yung curse? Declarate mo na masama. Pero pag sinabi mong let him be a curse o pakasumpain siya, damnable siya. Ibig sabihin ng damnable. Ano ibig sabihin ng damnable? Dali na siya sa kasiraan o dali na siya sa kapahamakan. Yun ang destino ng diablo eh. Doon sila lahat nakaano. Iyan din ang destino ng mga unbelievers, di ba? Yung damo.
titipunin yung damo at dadalhin saan? Sa kamalig ba siya dadalhin? Hindi siya sa kamalig dadalhin. Sa apoy. Sa apoy. Oo, sa apoy. So, isa lang yan. So, dyan mo ngayon maunawaan kung bakit sinasabi ni Apostol Juan, kapag may nagdadala sa inyo ng ibang balita, wag nyo man lang batiin o papasukin sa inyong bahay. So, dyan mo maunawaan kung gaano katindi ang pananaw ng Biblia at saka ng mga apostol doon sa mga nangangaral ng mali. Damnable sila. Kaya nga yung kwento kay John the Beloved, nung buhay pa si John the Beloved, yan sa Europe ata yun, di ko na alam kung sa Smyrna o sa lugar na Epeso or ano. May mga public toilet doon. Nung pumunta yung kilalang Gnostic, nakaaway nila doon, si Marcion, sinabi niya sa alagad, takbo na tayo, baka yung wrath ng Panginoon dumating dito, magiba tayo, masama pa tayo rito sa... Oo, famous yung salita ni John the Beloved na yon dahil sa pagturing niya kay Marcion na talagang enemy. Sa Matthew chapter 25 verse 41, sabi riyan, ito yung kwento sa yung tinulungan yung kanyang mga kapatid, di ba? If you do this to these little ones of my brother, you do it for me. Di ba? Yan ang sinasabi ng Panginoon dyan eh. Ha? Dahil sasabihin ng mga tao, kailan namin ginawa ito sa Panginoon na binisita ka namin, pinakain ka namin, pero ang tinuturo ng Panginoon yung little brothers na sinasabi niya. Pero doon sa mga hindi gumawa, yan ang sabi ng Panginoon, then He will say to those on His left, lumayo kayo sa akin, you cursed. Ito yung sinasabi ko sa inyo, you cursed. Kayo ay nasa sumpa into the eternal fire, prepared for the devil and his angels. So, ang thinking natin, yung Diablo may angel din, parang si Charles Angel, no? Pero pag inunawa nyo yung basic meaning ng angel, ito ma-open kayo rito. Yung basic meaning ng angel, ang original word niyan ay angelus. Angel say angelus. At iyan ay galing sa salitang angelon. Yung angelon ay message. Good message. So anong ibig ko sabihin? Kaya nga lumalabas yung basic meaning ng angel. Hindi ito category ng creation ng Diyos, di ba? Ang creation ng Diyos ay humankind, angel, God. Ganon. Hindi, kasi angel nakalagay sa Bible, anong nature nila? Spirit. And God also is spirit. Pero magkaiba sila, ha?
Dahil yung sa Diyos ay eternal spirit yun. Yung angel ay created spirit, di ba? So magkaiba yon. So hindi siya klase. Kasi yan ang thinking natin eh. Yan, angel being yan, no? Tayo ay humankind, angel. Hindi, ang meaning lang ng angel ay messenger. Messenger. Kaya yung Diablo, may messenger din siya. Ano? Devil and his angel. The devil and his messenger. Bakit ko i-emphasize yun? Dito mo maunawaan yung ano, dito, yung nahihirapan tayo interpret yung seven letters ng Panginoon sa Revelation. Sino sinulatan niya ron? Mga churches. Oh, pero yung way ng Panginoon sa pagsulat. Nakalagay to the angel of the church of Ephesus. So nakita niya? To the angel. So bakit susulatan ng Panginoon yung angel? Ang angel nasa taas, sinusuguan ng Panginoon yung angel. Naruhan niyo? Bakit nasusulatan yung angel? Yung angel nga ang ano niya ron, no? Ang kanyang mga messenger nga ay angel. So, sinong angel ito? Sinusulatan niya sa church. So, nakita niya idea? Nakapture niya idea? Kahit yung si Satan may angel. Yung devil may angel. So, anong idea ang meron doon? May messenger siya. Yung Diablo may messenger. Sila'y nangangaral. Naintindihan niyo? Sila'y nangangaral. Yan ang messenger ni Kasi yung basic meaning ng angel ay messenger. Kaya ito, to the angel at the church of Ephesus, ito yung messenger o nangangaral sa church. Intindihan nyo? Nangangaral ng good news. Di ba? Pinapadala tayo ng Panginoon para mag-message. So definitely, mga leaders yan sa church na nangangaral. So sila yung angel. Kasi di ba kayo nagtataka bakit susulatan pa ng Panginoon yung angel ang angel number one, mga ano ng Panginoon yon, mga surugoon, mga servant. Pero yung meaning ng angel galing sa salitang angelon, message. Yung nagbibigay lang ng message. Kaya even si Jesus Christ, tinawag din siyang angel. Anong angel ng Panginoon? Kay Jesus Christ. The angel of the Lord. Kaya makikita niyo sa Old Testament, merong particular na tinutukoy dyan, and the angel of the Lord. So ibang angel yun, ha? Tumatanggap yun ng sacrifice. So sinasabi ko lang, kuya, yung angel ay messenger. Katulad ng Diablo ay meron siyang angel. Ito yung mga sinusugo niya na mga nagbibigay ng mensahe galing sa kanya. Tulad ni Gabriel. Oo. Kaya maunawaan mo na ngayon yung sulat ng Panginoon sa 7 churches. Sabi niya, to the angel of the church of Ephesus. Bakit nasusulatan yung angel? Servant na nga ng Panginoon yung angel sa langit. Ang ibig sabihin niya dyan, yung mga tao
na nagbibigay ng message ng Panginoon sa church. Sila yon, yung mga leader, yung mga nangangaral. Sila yung angel. Galing sa salitang angelon, nagdadala ng mensahe. Messenger. So may messenger ang Diablo, may messenger ang Panginoon. So not necessarily yung angel sa langit, kundi ito ay angel sa iglesia na mga mensahero. So, dinidefine lang natin yan, ano? Kasi yung pag-aaral natin tungkol sa devil tsaka sa kaya kasi sabi ko sa inyo, kung anong description ng tatay tulad sa devil, yun din ang description sa anak, di ba? You are of the father the devil. Kaya tinawag si Judas, one of you, did not I choose you 12, but one of you is a devil. No? Literal talaga sinabi ng Panginoon, siya ba yung Diablo? Hindi. Kundi kung ano yung tatay mo, yun din ang anak. Diablo rin. Kaya yung sinasabi ng Panginoon, hindi na sa atin mystery na ang kaaway ang nagtanim niyan. So hindi man natin nakikita yung Diablo na nagtatanim eh. Ang nagtatanim yung mga anak niya. Kasi mga Diablo rin yun. Diabolito. Ang tawag doon. Ang malaking Diablo. Ang maliit na Diablo, Diabolito. Kaya makikita ninyo, no, isang category lang, tsaka iisa rin ang destiny. Kung sila ay patungo sa kapahamakan, kung sila ay mga accursed, mga nakasumpa na mga tao, no, sila yon. Hindi yung magiging selective, kundi sama-sama yon. Ganon din sa mga anak ng Diyos, di ba? Na tayo naman, maliwanag, di ba siya sinabi sa Bible? Tinanggal na tayo sa sumpa, di ba? Dahil kinuha na ni Jesus Christ ang sumpa. So maliwanag yon. Hindi tayo mga damnable people. Hindi tayo mga sons of destruction. So natututunan natin yan mula sa salita mismo ng Panginoon dahil siya ang nagsasabi ng katotohanan dyan. Kaya nga yung malilinawan na kayo sa mga turo ng mga apostol, tulad yan kay John the Beloved. Sabi niya rito, 1 John chapter 3 verse 8. Whoever makes a practice of sinning is of the devil. Nakita niyo? Kung sino raw ang gumagawa o nagpa-practice ng pagkakasala, siya ay sa Diablo. Pero tandaan niyo, no, ang word ng Bible ay pwede kang sabihin na ikaw ay sa Diablo. Pwede ka rin sabihin na ikaw ay Diablo. Ha? Ano sabi ng Bible diyan? Ha? Kasi may salita sa Bible, formerly you were in the dark, no? Pero may salita ang Bible diyan, you were darkness, ikaw mismo kadiliman. So yan ang mga word ng Bible, no? Hindi ka lang nasa kadiliman, kundi ikaw ay kadiliman na rin. So dito, ganun din yon, no? Ang sino ba nagpa-practice ng kasalanan ay siya ay kabilang sa Diablo. Pero kung intindi mo talaga ng mabuti, hindi lang siya kabilang sa Diablo. Anak siya ng Diablo, Diablo rin siya. Kaya masakit na salita talaga yan.
Ha? Kasi yan mo maunawaan kasi walang neutral. Wala yung ibig sabihin na, mabuti akong tao ngayon, linggo eh. Lunes, labas muna ako sa iglesia kasi gusto kong gumawa nito. Walang ganon, ha? Walang hunyango doon. Sa kaharian ng Panginoon, walang hunyango. Malinaw ang kategory ng Panginoon. Kaya nga ang tao pinapatigil sa paggawa ng kasalanan at pinababalik sa pagsunod sa mga kautusan ng Panginoon. Kasi yun lang ang tanging paraan na magiging righteous ka. Marami hindi nakakaintindi dyan. Ayoko sa inyo. Ang Ten Commandments. Bawal ang sabi. Mga ganong klase, di ba? Kasi hindi nila naiintindihan eh. Hindi sila pwedeng mag-select ng ilang portion doon. Ito, pwede sa amin to. Yung iba, hindi. Ang rason nila, kasi Old Testament yan. Wala na tayo sa Old Testament. Nasa New Testament na tayo. Hindi nila naintindihan. Hindi nila naintindihan ang buong konsepto ng Bible. Hindi nila naintindihan dahil dapat intindihin nila na isa lang nagsasalita. Kaya nga. Ano ka sunod doon sa 1 John 3:10? By this it is evident who are the children of God and who are the children of the devil. Whoever does not practice righteousness is not of God, nor is the one who does not love his brother. So malinaw 'yun. Hindi yung may panahon lang ang paggawa mo ng mabuti, hindi lang yung may oras ang pagiging mabuti mo. So linilaw natin to ha, kasi yung salitang devil hindi ito ano ka tawag dito? Inaalihan ka. Possess, hindi 'yon. Hindi 'yon. Ang nagpo-possess ay yung demon. 'Yun ang kina-cast out ni Jesus Christ. Yung mga demon spirit. Ang tawag sa Bible, whether unclean spirit, later on sasabihin niya ay demon. Sa 2 Timothy chapter 2 verse 26, may sinasabi ang Bible diyan. Sabi riyan, and they may come to their senses and escape from the snare of the devil. And after being captured by him to do his will. So ano sabi ni Apostol Pablo diyan kay Timoteo? Sila ay manumbalik sa kanilang yung right senses, yung right mind. Yeah? Upang sila ay makatakas sa patibong ng dyablo. Unawain nyo ha. After being captured by him. So nanguhuli ba ang dyablo? To do his will. So paanong paraan ka nagiging alipin? Paggawa ng masama. Pag yung puso mo at yung kalooban mo ay naka-incline na sa paggawa ng masama.
Dito mo ngayon maunawaan yung sinabi ng Panginoon sa Genesis. Ansinin niyo ha. Genesis chapter 3. Sa chapter 4. Kay Cain at kay Abel. Sabi ng Panginoon kay Cain, bakit ka nagagalit? Bakit nakakuyakot ang mukha mo? Bakit nakalukot ang mukha mo? No? Kung ikaw ay gagawa ng mabuti, hindi ba ikaw ay tatanggapin? Kung hindi ka gagawa ng mabuti, ang kasalanan ay gumagapang na sa pintuan mo. Sa ESV, ang translation, it. Pero sa King James, ang translation, he. Yung sin, ay tinatranslate nila na it. Pero sa King James, he. His desire, sa King James, his desire is unto you. Ang kanyang nasa ay nasa sayo. Ngunit kailangan mong mapagtagumpayan laban dito. So nakita niya, nakaabang na raw yung kasalanan, gumagapang na. So i-contrast nito sa sinabi ni Apostol Pablo, nalimutan ko na yung verse, no? In your anger, do not sin. Tapos sabi riyan, huwag palulubugan ng araw ang iyong galit, di ba? And do not give a place for the devil. So nakita niyo? Yung salitang huwag palulubugan ng araw, iyon ay metaphorical yon. Hindi yung actual na araw ang lulubog na papaabutin mo yung galit mo. Hindi yon. Ano sinasabi ng mga taong nagalit tapos may nakagawa ng masama? Matapos na makagawa ng masama, anong sinasabi nila? Ano pa? Sisisi sila. Ano pa? Hindi nila sila sadya. Bakit di sinasadya? Ano pa sinasabi nila lang sa hindi sinasadya? Nakalimot na ano. Ano yung ibang term nun? Nagdilim na, hindi ko na alam kung anong ginawa ko. Di ba? Di ba? Sinasabi nila? Hindi ko na alam kasi nagdilim na yung paningin ko, nagdilim na yung isip ko. Ngayon, yung John chapter 8, dito lang natin na nalaman sino ang unang mamamatay tao sa Bible. Si Cain, di ba? Si Cain. Literal, si Cain. Oo. Talagang pinatay niya yung kapatid niya. Oo. Pero sinabi ng Panginoon sa John, matutuwa ka, ba't sinabi ng Panginoon sa John chapter 8? Sa 8:44. Kayo ay sa inyong amang dyablo. Sinusunod ninyo ang kanyang mga nasa. Anong kasunod doon? He was a murderer from the beginning. Hindi si Cain.
Ang pinatutungkulan ng Panginoon ng murderer, Job. ang Diablo. So nakakatuwa, no? Si Cain ang murderer pero i, i, inaalyod ng Panginoon ang kasalanan sa Diablo. Iyan yung sinasabi ng Panginoon. Ang kasalanan ay gumagapang na sa pintuan mo Pasok mo. at nakahanda na gawin mo ang kanyang nasa. So nakita niyo? Diyan yung maunawaan kung bakit napakahalaga yung mga word study. Kasi nakapix yung ibig sabihin ng salita na may ibang pinatutungkulan. Kaya nga pag gumagawa ng masama, hindi re-refer yon lagi sa Diablo. At kayo ay kasama na rin sa kanya. Kayo ay sa Diablo kasi ginagawa nyo ang gawain ng inyong ama. Kahit na yung magparusa, ini-attribute ng Panginoon sa Diablo eh. Dito lang tayo matatapos sa Revelation chapter 2 verse 10. Isang iglesia sa Old Testament, Revelation chapter 2 verse 10. Anong iglesia ito? Kaya nililinaw ko to sa inyo dahil sinasabi ng Bible ang Diablo pero hindi pa natin nakikita na may activity yung Diablo. Di ba? Nagtatanim ang Diablo, hindi ba natin nakikita? Kasi hindi natin naunawaan kung sino yung pinatutungkulan ng salita ng Panginoon. Dito, sa Church of Smyrna, ito yung persecuted church. Sabi ng Panginoon, nalalaman ko ang inyong kapighatian, ang inyong kahirapan, ngunit kayo ay mayaman. Ha? Sinisiraan kayo ng mga tao nagsasabing sila ay mga Hudyo, pero hindi naman sila Hudyo, kundi sila ay mga sinagoga ni Satanas. Ha? Huwag kayong matakot sa inyong sasapitin. Masdan ninyo, ang Diablo ay itatapon kayo ang ilan sa inyo sa kulungan upang kayo ay itest, subukin. Ngunit ang inyong paghihirap ay 10 araw lamang. Maging tapat kayo hanggang sa kamatayan, bibigyan ko kayo ng korona o ng putong ng buhay. So dito, kitang-kita mo naman, hindi sila itatapon ng Diablo sa presuhan. May mga tao diyan na yun ang magtatapon sa kanila sa presuhan. Diba? Sila yung mga instrumento para kayo pero tinatawag silang Diablo rin. Sila yung mga tao, katulad ng ginawa nila kay Apostol Paul, di ba? Ang dami-dami tumutuligsa sa kanila. Nung nangaral sila sa isang lugar diyan sa Europe, hanggang sa ikulong sila sa sa Pisidia, na giniba ng Panginoon yung kulungan. Last na lang, yung salita pa lang, lilinawin natin, yung salitang subukin, no? Na sinabi ko yung original word na, ano yun? Kalimutan ko na tuloy. Piedsuria ba yun? Parang salita ng reversely, ginagamit ninyo sa salitang testing, to test you.
Subukin. Oo. Yan, pirazzo. Pirazzo. Ang original meaning ng salitang pirazzo ay na salitang tempted, pirazzo. Pipira-pirasuhin ka, pirazzo. No? Pero another meaning niya, makikita ninyo, is to prove or examine. Ano ibig sabihin nun? Subukin. Subukin para mapatunayan. So, yun ang isang, Testing. testingin. Yan ang isa pang meaning ng tempt, no? So, inaalaw ng Diyos na ikaw ay tuksohin, pero sa Kanya, yun ay pan-testing o pagsubok para mapatunayan kung totoo o hindi yung isang taong may pananampalataya. Ang original word niya ay pirazzo. Kasi, ano yan eh, may parang may attribute mo na parang tinutokso ka ng Diyos, parang ganyan. Hindi naman eh. Hindi naman nanunokso ang Diyos eh. Sa ko ba nabasa yun? Parang ganon. Pero yung pala ay inaano ka. Ay, yung salita pala tama. To prove you. To prove you, or examine you, the same word ang ginagamit, pirazzo. Yung pala yun. Yung word na temptation, pirazzo, yung word din na to prove you or examine you, makilatis ka. The same word din ang ginagamit sa original word, pirazzo rin. So magkakaiba ang translation niya. So okay, medyo naunawaan na natin yung susunod pag-aaralan natin yung yung therapim. Kung loloobin ng Panginoon, pag-aralan natin yung therapim. Yung tinatranslate nila na household God. Nakakatakot pala yon sa Old Testament kasi may evil spirit kasi na nagre-reside dyan sa mga household God na yan. Tinatawag nila therapy. Yun yung tinago ni Raquel nung umalis na si Jacob, dala ang kanyang pamilya, si Raquel at saka si Leah. Ninakaw ni Raquel yung Diyos-Diyosan ng kanyang ama si Laban. Inilagay niya sa ilalim ng upuan niya sa kanyang donkey. Therapim yun, therapim ang tawag doon. Pero pinapakita sa Bible na nakakapagkonsulta sila ron at nagsasalita yon. Kasi may masamang espiritu sa likod doon. Okay, sige. Meron tanong pa? Okay, sige. Tayo manalangin. Hallelujah. Mahal, wala tayong kamuli sa isang nakatutuwa at exciting na pag-unawa. Although marami kaming teksto, Panginoon, na pinaglalaktawan at titingnan. Pero salamat, Lord, sa idea na nagbibigay linaw, Panginoon, sa lalo pang pag-unawa namin sa maraming salita.
at kahulugan ng iyong salita sa Biblia. Salamat, Panginoon, sapagkat itong mga karunungan na ito ay kitang-kita, Panginoon, na nangyayari sa pang-araw-araw naming mga buhay. Sapagkat ikaw ang katotohanan, sa iyo lang kami, Panginoon, kumukuha ng katotohanan na siya naming gabay at liwanag sa madilim na sanlibutan ito. Iwalati ka, Ama, sa lahat na ito. In Jesus' name. Amen. And amen. Amen. Bye-bye. Bye-bye. Sino bukas? Ikaw. Ako pa rin. Ikaw. Akong hikaw. Meron, talong. Wala akong hikaw. Bakit naman nakasalamin ka? Wala lang. Maliwanag eh. Madilim. God bless.